Ilang taon din ang ginugol ni Ernesto Catanghal sa pagtatrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Mula sa pagiging tambay sa kanilang lugar, napagtanto niyang kailangan na niyang magbanat ng buto. At dahil mailap ang oportunidad sa kanya dito sa Pilipinas, naisipan niyang subukang mangibang bansa. Tulad ng marami sa ating mga kababayan, sa Saudi Arabia niya natagpuan ang sarili na tinutupad ang kanyang pangarap na mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang anak. At sa kanyang pag-uwi mula Saudi, wala siyang kamalay-malay na isang malagim na trahedya pala ang nakaambang maganap sa kanya. Paano nga ba nauwi sa masaklap na katapusan ang buhay ni Ernesto Catanghal? At sino ang mastermind sa kanyang pagkamatay? Alamin natin ang kwento sa likod ng karumal-dumal na kaso ng pagpaslang sa OFW na si Ernesto Catanghal. Mula sa isang simpleng pamilya sa Dasmariñas, Cavite, ang nooy 42 anyos na si Ernesto Catanghal. Mabait raw na kapatid at mapagmahal na anak si Ernesto, kaya naman gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Sinubukan niya mag-abroad upang buhayin ang nag-iisa niyang anak matapos silang magkahiwalay ng ina nito. Mahigit 10 taon din siyang nagpabalik-balik ng Saudi habang ang kanyang anak ay nasa pangangalaga ng kanyang mga kapatid. Taong 2010 nang magbalik ng Pilipinas si Ernesto mula Saudi Arabia. Dito niya nakilala ang 23 anyos na si Jennifer Villanueva na nagtatrabaho sa isang beer house. Bagamat single father si Ernesto, hindi ito naging balakid sa pakikipagmabutihan nito kay Jennifer. Tanggap naman ni Ernesto ang trabaho nito sa beer house, kaya naman mula noon ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang relasyon. Bagamat tutol dito ang kanyang mga kapatid dahil sa hindi magandang reputasyon ng trabaho ni Jennifer. Hindi rin kasi nila lubos na kilala si Jennifer dahil wala rin itong ipinakikilala ni isang kamag-anak sa kanila. Pero dahil tila nabulagan na ng husto si Ernesto sa kanyang pag-ibig para kay Jennifer, wala nang nakapigil dito para pakasalan si Jennifer. Sa parehong taon din ng 2010 nang unang iuwi ni Ernesto si Jennifer sa kanilang tahanan sa Dasmariñas, Cavite. Dito unang beses na nakita ng kanyang mga kapatid si Jennifer. Nagsama ang dalawa hanggang sa pakasalan ni Ernesto si Jennifer noong May 3, 2011. Nagbunga ng isang anak ang kanilang pagsasama at mula noon, todo kayod si Ernesto para sa kanyang pamilya. Pero kasabay nito ayon sa kanyang mga kapatid na tila naging mailap si Ernesto sa sarili niyang pamilya. Bihira na itong makipagkita sa kanila at unti-unti nang lumayo ang loob nito sa kanyang mga kapatid at ito raw ay nagsimula noong magpakasal na sila ni Jennifer. Alam kasi ni Ernesto na tutol ang kanyang pamilya sa desisyon niyang pakasalan si Jennifer kaya ito marahil ang dahilan kung bakit siya dumistansya sa sarili niyang pamilya. Ilang buwan ding walang permanenteng trabaho si Ernesto at tanging pagre-referee lamang sa mga liga ng basketball niya itinatawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Unti-unting naramdaman ni Ernesto ang hirap ng buhay kaya naman napagdesisyon na nitong muling subukang mangibang bansa para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At noon ding taong iyon, muling bumalik ng Saudi si Ernesto at doon ay nagtrabaho ito bilang welder. Sa loob ng 2 taon, nagpakahirap si Ernesto sa pagtatrabaho sa Saudi upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero habang siya ay nagsusumikap at abala sa kanyang trabaho, iba naman ang pinagkakaabalahan ng kanyang misis na si Jennifer sa Pilipinas. Lumabas daw ang tunay na kulay nito. Halos araw-araw daw itong umiinom kasama ang kanyang mga kaibigang lalaki sa loob mismo ng kanilang tahanan. Saksi ang kanilang mga kapitbahay sa mga ginagawa ni Jennifer at ayon pa sa mga balitang nakarating sa pamilya ni Ernesto, may ibang lalaki daw itong kinakasama. Ngunit masyado raw kasing nabulagan sa pag-ibig si Ernesto
kaya hindi na niya nakuhang kilalanin ng gusto ang babaeng iniharap niya sa altar. Ang mga ginagawang ito ni Jennifer ay hindi nakaligtas sa kaalaman ni Ernesto, kaya naman upang alamin ang buong katotohanan sa mga balitang nakarating sa kanya, napagdesisyon na ni Ernesto na umuwi muna ng Pilipinas para kausapin ng personal ang kanyang asawa. April 6, 2013, umuwi si Ernesto ng Pilipinas dahil sa mga di kanais-nais na balitang nakarating sa kanya tungkol sa asawang si Jennifer. Ayon sa palitan ng mensahe ng mag-asawa sa pamamagitan ng text, ang unang plano ni Jennifer ay susunduin nito si Ernesto sa airport, pero pagdating ni Ernesto sa Pilipinas, biglang nagbago ang plano ni Jennifer. Kabilin-bilinan pa ni Jennifer kay Ernesto na huwag na munang ipaalam sa kanyang mga kapatid na siya ay uuwi na ng bansa na sinunod naman ni Ernesto. Base sa palitan nila ng mensahe, nag-text si Ernesto kay Jennifer na nakalapag na ang eroplanong kanyang sinasakyan bandang alas 11 ng gabi at tinanong niya ito kung masusundo ba siya ni Jennifer sa airport. Ngunit sagot ni Jennifer na hindi na siya magkakasundo sa airport dahil masyado ng gabi at walang magbabantay sa kanilang anak. Dahil ginugulo si Ernesto ng kanyang isip, hindi na ito nakapaghintay na magkita sila ng asawa upang personal na tanungin tungkol sa mga hindi magagandang balitang nakakarating sa kanya at tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Pero hindi sinasagot ni Jennifer kahit isa sa mga tanong na ito ni Ernesto. Sa halip, nag-text siya na magkita na lamang sila sa isang convenience store sa 13 Martires, Cavite. Sakay ng isang taxi, nagmamadali si Ernesto na puntahan ang sinabing lugar ni Jennifer kung saan sila makikita. Bit-bit ang pag-asang magkakaayos na sila ng asawa. Alas 12:45 ng madaling araw nang marating niya ang lugar. At doon, agad siyang sinalubong ng isang di kilalang lalaki. Bungad ng nasabing lalaki kay Ernesto na naghihintay na sa kanya si Jennifer sa loob ng isang van. Nagtaka si Ernesto dahil hindi niya kilala at kahina-hinala ang lalaking bumungad sa kanya. Pero maya-maya pa ay nakita niyang bumaba si Jennifer sa sinasabing van ng kanyang kausap. Nagtaka siya. Nag-alibay siyang hindi na siya masusundo nito, pero heto at nag-arkila pa ito ng van para puntahan at makipagkita sa kanya. Pero dahil tiwala, sumakay si Ernesto sa van, bit-bit ang kanyang mga bagahe. At doon nga sa loob ng van, naganap ang trahedyang ni sa hinagap ay hindi inasahan ni Ernesto na sasalubong sa kanya sa kanyang pagbabalik. Pinagbubugbog siya ng mga lalaking sakay ng van at saka 2 beses na pinaputukan ang pobreng balikbayan. April 7, 2013, bandang alas 4:30 ng madaling araw sa madamong lugar sa Barangay Tanawan, Tanza, Cavite. Natagpuan ng kapitan at isang kagawad ng barangay na noon ay nagpapatrolya sa kanilang lugar ang duguan at halos wala ng buhay na si Ernesto Catanghal. Agad na rumesponde ang barangay nang mapagalaman nilang may natitira pang buhay sa biktima, kaya isinugod nila ito sa pinakamalapit na ospital sa Emiliano General Hospital sa 13 Martires. Ngunit sa kasamaang palad ay doon na ito binawian ng buhay. Batay sa unang investigasyon ng mga pulis ng Tanza Municipal Police Station, natagpuan si Ernesto na duguan at naghihingalo dahil sa 2 tama ng shotgun at mga palatandaan ng pambubugbog na kalaunan ay siya nitong ikinasawi. Ayon sa mediko-legal, hypovolemic shock at multiple gunshot wound ang ikinamatay ng biktima. Ang hypovolemic shock ay isang kondisyon kung saan nahirapan ang puso na mag-pump dahil sa kakulangan ng dugo. Hold up ang una nilang nakitang anggulo ng krimen dahil nawawala ang mga bagahe nito. Ngunit dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Ernesto, hindi kumbensido ang pamilya nito na hold up lang ang motibo sa pagpaslang sa kanilang kaanak. At sa tingin nila, pinagplanuhan talaga ng sarili niyang asawa ang pagligpit kay Ernesto dahil na rin sa palitan nila ng mensahe na na-recover ng mga pulis sa cellphone ng biktima. May kinalaman nga kaya si Jennifer Villanueva sa nangyari kay Ernesto? Pero bakit naman niya yun gagawin sa sarili niyang asawa? Ayon sa mga kaanak ni Ernesto Catanghal, malaki daw ang kinalaman ni Jennifer sa pagkakapaslang sa kanilang kapatid.
Ngunit gaano nga ba ito katotoo? Paano magagawa ni Jennifer na ipapatay ang sarili niyang asawa? Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis ng Tanza Municipal Station, napagtanto nilang hindi pagnanakaw ang motibo sa pagpaslang kay Ernesto dahil ayon sa mga investigador, base sa palitan ng text message ng mag-asawa, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa dahil sa mga balitang nakarating kay Ernesto na may iba nang kinakasama si Jennifer habang siya ay nasa Saudi. At ito marahil ang naging ugat ng pagkakapaslang kay Ernesto at hindi rin maiwasang isipin ng mga kaanak ni Ernesto na matagal nang pinagplanuhan ni Jennifer na ipapatay ang kanyang asawa. Kung si Jennifer ang itinuturong mastermind sa krimen, sino naman ang lalaking di umano ay bumaril sa kawawang balikbayan? Sa patuloy na investigasyon sa kaso, natukoy ng mga pulis ang lalaking bumaril kay Ernesto, si Marlon Rollo, residente ng 13 Martires at siyang kalaguyo ni Jennifer. Dahil tukoy na ang mga posibleng salarin sa pagkamatay ng kanilang kaanak, sinampahan ng pamilya ni Ernesto ng kasong parricide si Jennifer Villanueva Catanghal at kasong murder si Marlon Rollo. Upang bigyang linaw ang mga akusasyong ito at makuna ng pahayag ang mga suspect, pinuntahan ng mga pulis ang tahanan ni Jennifer, subalit abandonado na ito at tanging mga tambak na basura na lamang ang kanilang nadatnan. Magmula noon, hindi na muli pang nagpakita si Jennifer upang bigyang linaw ang tunay na nangyari at malinis ang kanyang pangalan sa pagkakatawid sa kaso. Kaya naman buo ang paniniwala ng pamilya ni Ernesto at ng mga pulis na sila ang nasa likod ng pagkakapaslang kay Ernesto dahil magpahanggang sa ngayon ay patuloy silang nagtatago sa batas. Samantala, paghihinagpis ang tanging nararamdaman ng pamilya ni Ernesto na hindi inasahang sa ganito karahas na paraan matatapos ang buhay ng kanilang kapatid na ang tanging pagkakamali ay nabulagan sa pag-ibig at lubos na nagtiwala sa maling babae. Dalangin ng kanyang pamilya na mahanap na ang mga suspect at mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang mahal na kaanak.